Groom nagalit, di pinakain si photographer. Photographer dinilit lahat ng photos sa wedding? Hello guys, this is Caridad Official TV. Ang topic natin ngayon guys is medyo nakakalungkot at medyo comedy din. What? Kasi isang photographer na hindi pinakain ng groom at nilayasan ng photographer sabay delete ng mga photos. Best revenge, diba? Kasi hindi siya pinakain. So bago ang lahat guys, intro muna tayo. Please subscribe Caridad Official TV. So, ayun nga guys. Ayun dito sa, kasi nakita ko lang to sa post. And then, ni-research ko sa Google. So, mayroon talagang ganung pangyayari guys. Ito. Wedding photographer bad trip sa groom ng kasal dahil di pinayagang kumain o uminom. Binura ang mga uhang litrato. Tama ba tong ginawa ng photographer guys? Sa tingin nyo, para sa akin, medyo may slight na tama. Doon lang ako sa gitna. Kasi alam niyo kung bakit. Pwede namang hindi niya i-resign. Tapos, hindi lang niya ibigay yung copy ng picture. Kasi yung wedding na yon is, yan nila, remembrance ng kasal. Pero siguro sa inis ng photographer, kaya niya dinilit. Pero para sa akin guys, sana hindi niya dinilit para naman makita ng at least kung ginawan man siya ng ganon, ginawan man siya na hindi siya pinakain, pwede namang hindi niya i-erase, wag lang niya ibigay yung copy kasi din yan, remembrance, yung kasal, isang beses lang yan mangyayari sa buong buhay. Isang beses ka lang ikasal. Pero itong nangyari ay dinilit ng photographer. So, itong si groom, talagang pinakamali talaga nito. Pwede naman niyang isali dun sa yung pag mag-break sila, pwede naman niyang pakainin. Kaso daw, hindi pinakain itong photographer na to ni uminom ng tubig. So, basahin natin yung buong detalye. Ito na nga guys, kumakalat ngayon sa social media ang rant ng isang wedding photographer sa ibang bansa sa ginawa niyang paglayas sa kasal ng kanyang kliyenteng kaibigan. Ay, kaibigan pala niya. Kaya pala. Kliyenteng kaibigan dahil hindi siya pinayagang kumain o uminom man lamang. Sa bad trip niya, binura niya lahat ng litratong kinuhanan niya rito bilang ganti. So, best revenge. So, ito na nga guys. Kawawa din yung kinasal kasi wala silang memories doon sa kasal, sa wedding na yon. Kwento niya, hindi talaga siya official at wedding photographer bagkus ay isang dog groomer. Kinukuhanan lamang niya ng magagandang shoot ang mga aso at nilagay sa kanyang social media account. Yun naman pala, hindi pala siya official na photographer nung wedding na yon. I'm not really a photographer. I'm a dog groomer. I take lot of photos of dog all day to put on my Facebook and Instagram. It's my thing if that makes sense. A cat and photo with every appointment. I very seldom shoot things other than dogs even if I have a nice setup. Dahil nagandahan marahil sa kanyang mga shoot, pinakiusap umano siya ng kaibigan niyang groom kung pwede ba siya na lamang ang maging wedding photographer ng kanyang kasal dahil nagtitipid
umano ito, pumayag naman siya. Balik, kinuha siya na photographer sa kanyang kaibigan. Pero alam ng kaibigan niya na hindi talaga siya wedding photographer. Isa lang siyang groom, yung dog groom. Yung parang, I'm a dog groomer. I take a lot of photos of dog all day to put on my Facebook and Instagram. Parang hobby lang niyang mag picture ng mga aso. A friend got married a few days ago and wanting to save money asked if I'd shoot it for them. I told him, it's not really my fault, but he convinced me by saying he didn't care if they were perfect. They were on a shoestring budget and I agreed to shoot it to $250, which is nothing for a 10-hour event. 10 hour, grabe. So, kung naumpisa siya kasi doon nakalagay 11, tapos 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7:30 ang end daw yun. Yung sa, nabasa ko lang. On the day, I'm driving around following the bride as she goes from appointment to appointment. Before the ceremony, taking photos along the way. I shoot the ceremony itself, and during the reception, I'm shooting speeches and people mingling. Nagsimula umano ang trabaho niya bilang wedding photographer mula 11, ito na nga guys, 11 AM natapos hanggang 7 PM. Gutom at uhaw na siya, subalit hindi siya makaalis sa kanyang ginagawa. Pagod na rin siya at nais sanang umupo, subalit wala umanong mesa at upuang inilaan para sa kanya. Grabe naman to. Para upuan lang. I started around 11 and I was due to finish around 7:30. Around 5 PM, food is being served and I was told I cannot stop to eat because I need to be a photographer. In fact, they didn't save me a spot at any table. Grabe naman to. Wala talaga siyang kahit upuan, wala talaga siyang walang space, walang binigay sa kanyang maupuan niya doon sa kainan. Grabe. And I was told I cannot stop to eat because I need to be a photographer. In fact, they didn't save me a spot at any table. I'm getting tired and at this point kinda regretting doing this for next to nothing. It also unbelievable hot. The venue is in an old veteran legion and it takes 110 Fahrenheit and there's no aircon. Walang aircon, so sobrang init nun. Kaya nang hindi na siya makatiis, nilapitan niya ang groom upang kausapin. Dito na mag-break muna ng 20 minutes upang kumuha ng makakain at maiinom. Ngunit tila siya ay hindi siya pinayagan. Grabe. Hindi siya pinayagan ng groom. Ayun dito, hindi pinayagan ng groom at nagbanta kung alis siya, hindi siya babayaran sa serbisyo. Binantaan pa siya ng groom. May garboso din tong groom eh. I told to the groom, I need to take off for 20 minutes to get something to eat and drink. There's no open bar or anything. I can get even water. And my 2 water bottles are long empty. He tells me, I need to either be photographer or live without a pay. Grabe. Dahil kanina pa gutom at pagod, sa galit ay binura ng wedding photographer ang lahat ng kanyang kinuhang litrato at nilayasan ang naturang event.
kung tutuusin, hindi naman umano niya kailangan ng 250 dahil ng mga oras na yun kayang-kaya niyang magbayad ng 250 para lamang makakain at makainom. Grabe ang nangyari nito, no? With the heat, being hungry, being generally annoyed at that circumstances, I asked if he was sure. And he said yes. So I deleted all the photos and I took in front of him and took off saying, I'm not his photographer anymore. If I was to be paid $250, honestly, at that point, I would have paid $250 just for a glass of cold water and somewhere to sit for 5 minutes. Narito naman ang komento ng mga netizen. Ito namang mga netizen. When I started working in Magazine TV, yan ang unang bilin ng mentor ko. Drivers, photographers, cameraman, make sure the eat. Sila nga ang nagdadala ng production and wedding coverage. Is a production to. Sana wedding coordinator na lang nilapitan mo kasi bibigyan ka niya agad. Lakas, tama. Yung komento to ng netizen. So, anong yung comment niyo nito, guys? So, siguro nainis na yung ang comment ko dito ay parang nainis talaga yung biruin mo. Simula pa 11 AM tapos pagka 5 PM na mag-inom ng water at makakain kasi yung kainan na hindi siya pinakain. So siguro sa sobrang inis niya, parang parang bakit hindi ka pinakain nandun ka sa event, sinuhulan ka nila. Kumbaga, bisita ka din kasi nandun ka kinuha ka bilang photographer. Tapos hindi ka papakainin, yan? Dapat sinabi na lang niya, photographer ka lang, hindi ka libre. Dapat yun na lang para makapag-prepare yung photographer na magdala ng pagkain nila. Dapat sinabi na lang ng groom na magdala ka ng pagkain mo kasi hindi ka libre. Dapat ganun yung sinabi ng groom. May mali din ang groom. Tapos, yung photographer din, may mali din kasi bakit niya iniris. Pero siguro, para mabigyan ng lesson yung groom, kaya niya dinilit para patas sila. Kumbaga, best revenge ng photographer na i-delete yung photo para para hindi din mamimihasa yung groom na yun. Kasi what if gawin niya, nagtitipid nga siya, yung kinuha niyang wedding photographer, hindi siya wedding photographer, kundi kumukuha lang siya ng mga photos sa mga dogs tapos ipopost sa Facebook at saka Instagram. So, gusto talagang makatipid nitong groom. Kaya niya kinuha. Tapos ang masakit pa is kaibigan niya. So, yun yung masakit. Kaya, best revenge din sa groom na i-delete yung photo. Para lesson learned din niya na wag niyang itolerate yung, wag niyang gawin sa tao or kahit kanino ang mga bagay para hindi siya balikan ng karma. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo ang ating marites ngayong gabi na to. Kasi wala kasi ako mai-content Kaya ito na lang yung kinontent ko. Thank you Daddy West, Hayatilin Vlogs, Palangganan Japan, Sasay 21, Pigadong Social, Tinay TV. Sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT, thank you sa inyong support, guys. Hindi ko talaga makakalimutan or i-treasure ko talaga ang inyong mga suporta sa akin. And hanggang dito na lang. This is Caridad Official TV. God bless us all.